Hi Ira, bati ni Cesar sa kanya. Pilit siyang umiti, naligaw ka ata. Mamayang gabi na kasi yung opening. Invite ko rin si tita at tito. Papunta sila. Sumabay ka na lang sa akin mamayang gabi. Susunduin kita rito. Nakahanda na ang idadahilan niya. May importanteng lakad ako mamayang gabi. Pasensya na kung hindi ako makakapunta. Lumarawan ang lungkot sa mukha nito. Hindi ito nagtagal. Laglag ang mga balikat na lumabas ito ng bahay. Sinundan siya ng kanyang ina sa kusina nang wala na ang binata. Ira, iniiwasan mo ba si Cesar? Tahimik lang siya habang nagsasali ng kape mula sa coffee maker. Anak, ma, kailangan ko siyang iwasan. Bakit? Natatakot akong mahulog ang loob ko sa kanya. Tugon nito at hindi tumingin dito. Pangit tingnan. Dahil ex mo ang kuya niya? Ganon? Nagkibit balikat siya. Wala akong nakikitang masama roon, Ira. Ma, paano kung ma-inlove ako sa kanya? So, anong masama kung ma-inlove ka sa kanya? Mabait si Cesar. Ma, baka saktan lang niya ako kaya nang ginawa ni Jimbo sa akin. Putol niya sa sasabihin pa nito. Mas nakakatakot ang nararamdaman ko kay Cesar ngayon kumpara sa nararamdaman ko noon kay Jimbo. Mas lagapak ito at pag namukya ako, ma. Maawa naman silang mga Liana sa akin, no? Bakit hinuhusgahan mo agad si Cesar? That's unfair, Ira. Iba si Pedro, iba si Juan. Ma, palikero si Cesar. Mismong si Tita Gina ang nagsabi sa akin na inamin din niya yon sa akin. Hindi imposibleng mangyari ang iniisip ko. Ayokong masaktan uli, kaya kailangan ko na siyang iwasan. Pero bakit yung Mike? Ini-entertain mo naman. Iba si Mike, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Kung gusto kong magkaroon ng bagong boyfriend, si Mike na yun. Mas safe ang pakiramdam ko sa hindi ako masasaktan sa kanya ng todo kung sakali. But you don't love him. All the better. Napahinga ito ng malalim. I can see what Jimbo has done to you. Hindi siya umimik. Unang pagkakataon na pinaunlakan ni Ira ang imbitasyon ni Mike na mag-dinner sila sa labas. Pumayag siya para may rason siya sa kanyang ina at padrasto para hindi siya makasama sa mga ito sa opening ng bar ni Cesar. Dinala siya ni Mike sa isang fine dining restaurant sa Pangadlan. Asikaso siya nito habang kumakain. Naisip niya, hindi nga siya nagkamali na makipaglapit dito. Hindi lang ito gwapo, sobrang maalalahanin pa nito. Wala siyang maipintas dito, except sometimes of and forma nito. But then, what did she expect? Future beat ito. Animal doctor, aanhin naman ang forman roon. Ira, wala ka bang magagalit sa akin kung manligaw ako sa iyo ng formal? Diretsang tanong nito nang nasa kalagitnaan na sila ng pagdi-dinner. Expected na iyon. Alam niyang doon din ang papunta ang pagtsatsaga nito sa kanya mula nang magkakilala sila sa resort. Ngunit siya, nasabi ko na sa iyo noon pa, wala akong boyfriend. Natawa ito. Natatandaan ko, pero makulit talaga ako. Gusto kong makasiguro. Mahirap na. So, pwede ba akong umakyat ng ligaw? Oo, pero magtiyaga ka. Paibigan mo muna ako ng todo. Sweet me off my feet. Nakabungis-ngis na tugon niya. Kitang-kita sa kilos nito ang katuwaan. Nagtagal sila sa restaurant, hindi sa pagkukwentuhan. Pasado 10:00 na ng gabi nang ihatid niya ito sa bahay na Tito Richie niya. Ang katulong doon ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Paakyat na sana ng hagdan nang marinig niya ang pagtawag ni Yaya Jumi sa kanya. Pumunta si Cesar dito kani-kanina lang, Ira, sabi nito. Nagulat siya. Bakit siya pumunta dito?
Alam niya na hindi ako pupunta sa bar nila. Ewan ko, sinabi ko na umalis kayo ni Mike. Parang nabwisit nga eh. Nagkibit-balikat na lang siya. Saka dumiretso sa kwarto niya. Nang nasa loob na siya ng kwarto ay saka lang niya itinik ang kanyang cellphone. May text message si Cesar. So, may date ka pala. Kaya nag-cancel ka ng usapan natin dito sa bar. Good luck. Napalunok siya. Ramdam niya ang hinanakit sa mensahe ng binata. Hindi na ulit nag-text o tumawag si Cesar kay Era. Dapat ay masaya na siya dahil hindi na niya kinukulit ng binata. Hindi na niya kailangan pang iwasan ito. Yun ang gusto niya pero nasasaktan siya. Pagkat na natawa siya nang maalala ang lyrics ng kanta ni Sheryl Crow. If it makes you happy, it can't be that bad. If it makes you happy, then why the hell are you sad? Bakit kailangan niyang masaktan ngayong iyon naman ang gusto niya? Nang hapong iyon ay sinamahan siya ni Mike sa pamimili ng tila para sa uniform na gagamitin niya sa pagtuturo sa BCO. Ni-require siyang mag-take ng teacher methods pero tuwing Sabado yun, kapag weekdays ay isa siyang guro. Habang pumipili siya ng mga pang-corporate na shoes na itiniturno sa uniform niya, napansin niya ang pagkainip sa mukha ni Mike. Hindi niya ito masisisi, halos isang oras na siyang pumipili pero wala pa rin siyang nagustuhan. Okay ka lang? Tanong niya. Pilit lang itong tumango. Tara na sa ibang shop. Hindi ko type ang shoes nila rito. Baka wala ka naman magustuhan doon. Aabutin tayo ng hating gabi sa wala ka pang mapipili na sapatos. Napakunot noo siya sa pagbahagyang pagtaas ng tono nito. Pinigil niya ang sarili na tarayan ito. Okay, kapag wala akong napili sa next boutique, bukas na lang uli ako maghahanap ng shoes. Nahimigan yata nito ang pagtatampo niya. Naging malumanay na ang tinig nito. Let's go. Bago tayo lumipat sa ibang shop. Mag-snack muna tayo. Gutom na ako. Tumayo lang siya kahit ang gusto niya, sana niya ay magpahatid na rito dahil hindi na niya gustong makasama pa ito ng matagal. Nagpasya agad siya na simula bukas, hindi na siya lalabas na kasama ito. Lagi naman pre ang willing ng tatlong kaibigan niya. Bakit niya pagtsatsagaan si Mike? Gustuhin niyang mapalapit sa loob niya ng binata, nakikita niya na useless lang yun. Hindi ito ang lalaking gusto niyang pagtuunan ng atensyon. Magiging unfair lang siya kay Mike dahil umaasa ito na eventually ay sasagutin niya ito sa magiging boyfriend niya. Sa KFC sila humantong. Pagpasok nila roon, huli na para makapagbagong isip pa siya nang matanaw niya si Cesar na kumakain sa isang misa. Kasama sina Simon at Jet. Hindi siya nagpahalata kay Mike pero natigilan siya. Kailan ba niya huling nakita si Cesar? Mag-isang buwan na yata. She miss him. Pero tila hindi na siya miss ni Cesar. Tiningnan lang siya nito at nag-iwas agad ng tingin. Kinagabihan, bilang baliktad siya sa kanyang higaan, mahal niya si Cesar at hindi na yata niya kayang labanan ang kanyang damdamin. I am so dumb. Nasa baba si Mike. Ani Yaya ni Jumi. Hindi tuminag si Ira sa kinauupuan niyang stool sa loob ng kanyang kwarto. Yaya, pakisabi na tulog na ako. Hindi naman ito nagtanong, tahimik na lumabas na ito sa kwarto niya. Ilang oras na lumipas nang mag-ring ang cellphone niya, si Mike ang tumawag. Napilitan siyang sagutin iyon. Lumabas ka ba mamayang hapon para bumili ng sapatos? Hindi na, simpleng tugon niya. Natigilan siya at nang muling bumuka ang bibig niya, hindi na niya ini-edit nang sasabihin niya. Mike, pwede bang tumigil ka na sa panliligaw sa akin? Ho? I'm sorry, pero masasaktan ka lang kapag pinagpatuloy mo pa. Hindi ko talaga kaya. Na ano?
na mahalin ka. Hindi agad ito nakasagot. Pero bakit, Ira? Ano ba ang nagawa kong mali sa iyo? Ano ba ang problema mo sa akin para magbago ka nang magustuhan mo ako at mahalin gaya ng pagmamahal ko sa iyo? This might sound click. Pero hindi ikaw, Mike. It's me. Hindi ko maturuan ang puso ko na mahalin ka. Hindi ito nakaimik. I'm sorry, Mike, sabi ulit niya. Kilala ko siya kapag kuhay ay sabi nito. Si Cesar, di ba? Hindi siya nakasagot. Alam ko na agad noon una ko pa lang siyang makaharap, Ira. Mapaklang saad nito. Hindi uli siya nagsalita. I see. Sabi na lang nito. At ito na mismo ang pumutol ng pag-uusap nila. Nasaktan niya si Mike. Nagiginti siya at nagpapasalamat at the same time dito. Kung hindi ito dumating sa buhay niya, hindi niya marirealize na hindi niya kayang magmahal ng iba. She had to give up a try. Take a chance on Cesar. Now, what was next? Ano na ang gagawin niya ngayong sumuko na siya sa paninikis sa sarili niyang damdamin? Matagal na nagdebate ang puso at isip niya. Sa huli, nanaig ang kagustuhan ng puso niya. Natagpuan niya ang sarili na nagtitext kay Cesar. Simpleng nangungumusta pero hirap na hirap siya. Nang sa wakas ay mag-send niya iyon. Ngumiti ang mga mata niya at kakahintay ng reply. Nang tawagan niya ang number nito, nagre-ring lang iyon pero hindi ito sumasagot. Wala pa ring reply si Cesar sa mga text ni Ira ng mga sumunod na araw. Kakailang text na rin niya at alam niyang nare-receive ito na ang mga iyon dahil laging naka-on ang cellphone nito. Kahit ang mga tawag niya, ni isa ay walang sinasagot. Paggising niya sa umaga, cellphone niya ang hinahagilap niya para ma-check ang text messages o missed calls non-cam. Talagang dinisidido yata ni Cesar na putulin na ang tuluyan ang kaanumang ugnayan nila. As usual, sa mga kaibigan niya, siya tumakbo nang hindi na niya may makayanan ang kanyang problema. Kung ayaw niyang sagutin ang mga text at tawag mo, puntahan mo na siya sa resto nila. Suhestyon ni Papsi. Correct. Segunda ni Mari. Nagpapaikipot lang sa iyo yun, Ning. Obvious naman nalakas ng tama sa iyo. Nasaktan lang ang lolo nang dumating si Mike sa buhay mo. Good. Go girl. Sumugod ka ron. I-explain mo na close list lang sa kawindangan sa buhay mo kaya ka nagpaligaw kay Mike. Ngayon clear as blue sky na ang utak mo kamo. Huwag kang magpadalos-dalos, Ira. Huwag kang basta makinig sa dalawang gaga na yan. Hindi ka naman sure na feelings ni Cesar na para sa iyo Paano kung mapahiya ka lang? Kiriba na yun ng yung powers mo if ever na windang ka ngayon noon with Jimbo? Kontra ni Kayla. Hindi ito pabor sa mga payo ng dalawang kaibigan nila. Huwag ka nga ang kontrabida, Lola. Kayla, palibhasa, old maid ka. Tigang. Sikmal ni Papsi rito. Bumaling ito sa kanya. Basta girl, sasamahan ka namin bukas. Nang gabi sa bar ni na Cesar, tamang-tamang Friday yun. Tumututog sila. Ako nang bahala sa gimmick at dyan ako magaling. Napailan siya at maya-maya ay natagpuan ang sarili na napangiti na lamang. Pero hindi na nangyari ang ideyang yon ni Pepsi. Kinagabihan mismo nagulat na lang si Ira nang dumating sa bahay nila si Cesar. Halos malunod siya sa matinding galak nang makaharap niya ito sa sala. Kumusta na? Bati nito sa kanya. Mabuti naman, ikaw. Nakibit balikat lang ito. Sandaling tiningnan niya ito. May stable ito. Nasanay siya sa laging clean swaben ito. Nakakapanibago iyon, lalo na ang bahagyang pagbagsak ng katawan nito. Kumusta ang bar? Tanong niya. Let's not talk about
other things, Ira. Sabi nito, na tinitigan siya ng mataman. Pumunta ako rito dahil gusto kong malaman kung bakit lagi mo akong tinatawagan. Bakit nauupid na tanong niya? Yun lang ba ang ipinunta mo rito? Hindi siya nito na-miss? Nakakaistorbo ba ako? Umiling ito. You will never be bothered, Ira. I like the attention I'm getting from you these days. Pero ayaw kong magsaya. Napamaan siya, iniisip mong pinagtitripan kita? Nagbuga ito ng hangin. It's just that, I don't know. Natatakot siguro ako na kaya mo ako pilit na kinukontak ay dahil may news ka para sa akin. News naman na ano? Nagtatakang tanong niya. News tungkol sa anumang development ng relationship niyo ni Mike na yun. I don't know. Nagkibit balikat na sabi nito. No, Cesar, mabilis na sabi niya. Mali ka. Wala kaming relasyon ni Mike. Oo, nanligaw siya pero sandali lang yon. Binasted ko siya. No. In fact, may get 1 week na kaming hindi nakikita at nag-uusap kahit sa phone. Nagtampo siguro. Ewan, bahala siya. Nagliwanag ang makulimlim na mukha nito. Talaga? Oo, kaya. Talaga. Napapikit ito sa ere. Langya yon. Tapos pala ng maliligayang araw ng kumog na yon. Natawa siya. Ang mga sandaling iyon ay nag-relax na ang puso niyang ilang araw na windang. Nahihimigan niya ang magiging maganda na ang takbo ng usapan nila ni Cesar. Hindi ko maiwasang maramdaman na inagaw ka niya sa akin. Kapag kuway ay saad nito. Nasanay na ako ang lagi mong kasama kahit sa pagbili lang ng underwear mo, di ba? Napangisi ito nang mamula ang mga pisngi niya. Huwag ka nang mag-blush, pack of life. Napangiti na lang siya. Oo na, kung alam mo lang kung gaano kahirap sa akin na tanggapin na ibang lalaki na ang nagdadrive para sa'yo. Na ibang lalaki na ang nakakasama mong kumain sa labas. Si Cesar, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nang hawakan nito ang kamay niya at pisilin iyon, halos mabingi siya sa biglang pagsasal ng dibdib niya. Nang biglang sumulpot sa sala si Yaya Jumi para magsilbi ng inumin, mabilis na hinila niya ang kamay sa hawak ng binata. Pero alam niyang nakita na nito iyon dahil may nanonodyong ngiti na sa mga labi ng yaya niya. Pero naroon pa ang yaya niya nang hawakan uli ni Cesar ang kamay niya at ginagap iyon. Lalong lumawak ang pagkakangiti ni Yaya Jumi pero ito bumalik sa kusina. Ano ba? Nakakahiya ka, Yaya. Pabulong na si Tanya rito habang pilit na nilalabanan ang kilig na nararamdaman niya. Bibitawan kita kung sasagutin mo ang simple question ko. Anong question? Ano ang English ng mahal kita? Natawa siya. Yak! Corny Just answer me. Kunwari ay sumimangot siya. I love you. Oo, yan. Nakuryente siya sa naging reaksyon nito sa sinabi niya. Hinalikan nito ang likod ng palad niya, and I love you more, Ira. Seryosong deklara nito. Kailangan aralin ko nang tanggapin yun. Minus pogi points pero konti lang naman. Pero tumawa ka na naman Kunwari ay reklamo nito. Aaminin mo. Bumelta sa iyo ang joke ko. Napahagikik siya, posporo ba tayo? Hirit naman niya. Ngumiti ito, bakit? Sirit na. Kasi match tayo, patawarin mo na ang ali, sabi nito at pinanggigilan ang mga pisngi niya. Mula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ay schedule ng pagtuturo ni Ira sa BCU. Noong una ay napapagod siya pero lahat ng pagod niya ay nawawala kapag nakaabang na ang boyfriend niyang si Cesar sa labas ng gate ng campus. Madalas ay dinadala mula siya nito sa Lianas para doon mag-dinner. Minsan ay kasabay nilang magdi-dinner ang mga magulang nito na tuwang-tuwa nang malamang sila na. Kung pwede nga lang yata na pikunin na siya ay ginagawa na ng mag-asawa.
Happy at contented na si Ira sa buhay niya. May maayos na siyang trabaho, may gwapo at very loving boyfriend siya. Stepfather na napakabait at tatlong jolly friends na butong-buto kay Cesar. Wala na siyang mahihiling pa sa buhay niya. Mabilis na lumipas ang araw, halos hindi namalaya ni Ira ang 5 buwan na silang magkatipa ni Cesar. Nag-celebrate sila ng 5th anniversary sa isang fine dining restaurant sa Pangadlan na hindi masyadong matao. Habang nagdi-dinner sila, nagulat siya nang may ipatong si Cesar sa harap niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang laman ng nakabukas na pulang kahita. Isang diamond ring na alam niyang hindi ito biro ang halaga. Cesar, ngumiti ito. Nagustuhan mo ba? Para sa akin yan. Hindi makapaniwala ang tanong niya. Kanino pa? Alam nga naman tip ko to sa waiter. Pabirong sabi nito, oh my God. Natutup niya ang kanyang bibig, hinawakan nito ang kaliwang kamay niya at dahan-dahan isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay hinawakan nito ang daliring may suot na singsing. I love you, Ira. Madamdaming pahayag nito na titig sa kanyang mga mata. I love you too. Tugon nito sa kabilang bigig na sa lamunan niya. Then you will marry me. Will you marry me, right? Tila naging unsure bigla ang tinig nito. Napamaang siya. Will you? Cesar, seryoso ka ba? Mukha ba akong nagpapatawa? Wala nakatiting na bahid ng pagbibiro sa mukha at tinig nito. Seryoso ka nga? Siya na yata ang pinakamagandang babae sa mundo ng mga sandaling iyon. Yes, I will marry you, Cesar, Liana, the second. Nang lisanin nila ang restaurant at magkasakay sa kotse nito, mapasok na hinalikan siya nito. Ira, I'm going to marry you soon. Pero hindi na yata ako makapaghihintay. Padaing nasabi nito habang naglulumikot ang isang pangahas na kamay nito sa ilalim ng kanyang blusa. Napalunok siya, mabuti na lang at nakatago lagi ang bag niya ng susi ng bahay nila. Doon sila dumiretso pagkagaling sa restaurant. Nasa sala na pa lang sila ay hindi na siya pinakawalan nito. Nanggigigil na niyakap siya nito at sinimulang halikan. Tika, hindi na ba tayo aakyat? Natatawang sabi niya. Mas exciting dito, nakatawa ring tugon nito. I've waited for age to do this, Ira. Ang tagal-tagal kong pinangarap ang mga sandaling ito. Binuhat siya nito at saka ihiniga sa sopa. Inapuhap nito ang kanyang mga labi at isang maalab na halik na halos ikapugto ng kanyang hininga. Tinugon na rin niya ang buong init ng ang halik nito. Kusa ring pumulupot ang mga braso niya sa batok nito. Habang patuloy silang naghahalikan, nag-umpisa nang tanggalin nito ang mga suot niyang damit. Nang mahubad nito ang blouse niya ay nalantad ang kanyang dibdib sa mga mata nito. Bumaba roon ang mga labi nito and kissed one breast very gently. Napaungo siya at lalong napahigpit ang pagkakapit dito. Nang dumako ang kamay nito sa kanyang pang-ibabang underwear, parang tanggalin yun. Halos mabingi siya sa lakas ng pagtahip ng kanyang dibdib. Cesar undressed himself later. Wala itong itinira ni isang saplot. Napalunok siya nang mapatingin sa bagay na iyon sa pagitan ng mga hita nito. First time she had ever seen a neat guy. Kahit kay Jimbo noon, hindi sila umabot sa hibit-piting dahil masyado siyang konserbatibo. She was different with Cesar, though mas mapusok na siya, masigurado kung ano ang kanyang gusto. Napapikit siya at naghintay na lang ng susunod na mangyayari, then made love over and over again.
hanggang tuluyan silang gapiin ng pagod at atnitok. Kung nasurpresa man at nagalak ang ina at stepfather ni Ira sa ibinalita niyang pagpapakasal nila ni Cesar sa darating na Disyembre, may sorpresa rin itong ihisiwanalat sa kanya. Ira, buntis ako. Halos malaglag siya sa kinauupuan. Are you sure, Mama? Nabuntis ka pa? 5 weeks na, iha. Tuwang-tuwa, sabi naman ni Tito Richie. Magkakaroon ka na ng baby siblings. Kayo ni Erich. Literal na nalundag siya ng tuwa. Another blessing sa buhay na iyon. Matagal niyang pinangarap na magkaroon ng kapatid. Akala niya ay hanggang pangarap na lang yun noon. Matagal bago natupad, but there it was now. Hindi siya makapaniwala. Everything in her life was falling into place. Mukhang magkakaroon tayo ng triple celebration next week. Sabi uli ni Tito Richie. Napakanot siya. Triple? Una, dahil sa engagement ninyo ni Cesar. Second, dahil magkakabibi na kami ng mama mo. Third, uuwi si Erich at bibigyan natin siya ng Benvenida party. Kahit medyo mabawasan ang saya niya sa third na sinabi ni Tito Richie, inisip niyang lamang pa rin ang pabors na dahilan ng selebrasyon. Sana lang ay pakisamahan naman ni Erich ang maayos ang kanyang ina, lalo pat buntis ito. Nakita na ni Ira ang picture ni Erich. Maganda ito, pero nang makaharap niya ito ng personal nang dumating ito sa ay napakaganda pala nito. Parang isang fashion model ang tindig at forma nito. Iyon nga lang, kahit hindi ito magsalita ay halatang suplada ito. Erich, this is Ira, ang anak ng Tita Amalia mo. Pakilala ng Tito Richie sa kanila habang nakaakbay ang sa anak. Ira, this is Erich, ang maganda pero tupakin kong anak. Tumayo siya para makipagkamay rito. It's so nice to finally meet you, Erich. Okay. Hindi man lang nito pinansin ang nakalahad na kamay niya. Napahiyang ibinaba niya ang kamay at pasimpleng umupo ulit. Halatang hindi nagustuhan ng Tito Richie niya ang ginawa ng anak, pero tulad niya ay nagpatay mali siya ito, parang marahil huwag masira ang moment. Mabuti pa ay dumiretso tayo sa dining room, naghihintay na ang pagkain doon. Anito sa pilit na pinasayang tinig. I'm not hungry, Papa, sabi ni Erich. Mag-juice ka na lang, dapat ay pag-usapan na natin agad ang party sa Sabado. Magkakabibi na kami. I'm not interested pa. Putol ni Erich na sinasabi ng ama. And please, huwag na kayong mag-party. Sobrang dami ng mga na nga natin dito sa bahay tapos mag-iingay pa ng party na yan. Erich. Padabog na naglakad si Erich patungo sa hagdan ni hindi nilingon ang amang paulit-ulit na tumatawag dito. Nagkatinginan na lang sila ng kanyang ina. May nababanaag si Ira na lungkot sa muka ng kanyang ina. Hindi ito gusto ni Erich para kay Tito Erich. At nararamdaman niyang gagawin nito miserable ang buhay ng kanyang ina sa bahay na iyon. Nang gabing iyon ay inihatid ni Ira si Cesar pagkatapos niyang sunduin nito sa school. Nadatnan nila si Erich sa sala. Halatang nagulat ito nang makita ang binata. Cesar! Masiglang sambit nito. Bahagyang natigilan si Cesar sa paghakbang ni Erich. Ikaw ba yan? Ngumiti si Erich. Who else? Dumating ka na pala. Lumapit si Erich sa binata. Hey, dinadalaw mo ba ako? Pero agad din itong nagpreno na sa pagsasalita nang makita siya na nakasunod kay Cesar. Magkakilala kayo ng babaeng to? Ngumiti si Cesar. She's my fiancé. Napamaang ito. Are you kidding? Of course not. Sagot ni Cesar. Sabay akbay sa kanya. We're engaged. Mapakla ang ngiting sumilay sa mga labi ng stepsister niya. I see. Hindi man lang nabanggit ni Papa sa akin na ikaw pala ang boyfriend ni Ira. Ngumiti lang si Cesar. Hindi na ako magtatagal at kailangan ko na pang bumalik sa restaurant. Sabi nito.
Saka humarap sa kanya at hinalikan siya sa mga labi. Good night, sweetie. Good night, nakangiting tugon niya. Ingat ka sa pagmamaneho ha. Yes, ma'am. Yumuko ito sa kanila ni Erich at saka tuluyan lang lumabas ng bahay. Excuse me, paalam niya kay Erich nang makaalis na ang nobyo. Akit lang ako sa kwarto. Hindi ito nagsalita pero madilim ang mukha. Dumiretso na siya sa itaas. Aktong huhubarin na niya ang suot niyang uniform nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at walang abog na pumasok sa loob si Erich. Napakanot siya ng noo. Hindi ka ba marunong kumatok? Bakit kailangan kong gawin iyon? Pamamahay namin ito. Nakataas ang isang kilay na sagot nito. May I remind you, sampid ka lang dito. Pangpamas na siya na linya, hanep. Sarkastikong naisaloob nito pero hindi na lang siya umimik. Baliwalang ipinagpatuloy niya ang paghuhubad. Ayaw niya itong patulan. So, boyfriend mo pala ang ex ko. Napalingon siya rito. Ex mo si Cesar? Ngumiti ito ng makamandag. Bakit? Hindi ba siya nabanggit sa'yo? No, wala siyang nabanggit. Tumawa ito ng nakaka-insulto. Well, tek na lalong hindi mo alam na siya ang nagpap sa cherry ko nung high school. Sumeryoso ang mukha niya. Well, that's too bad. Pero pareho pala tayo. Siya rin ang nakapap ng cherry ko. Ang kaibahan lang, pakakasalan niya ako at wala nang ibang lalaking dadaan sa buhay ko. Smog na pahayag na. Umismit ito. Well, si Ira. Well, si. Deklara nito at saka padabog na lumabas ng kwarto. Teenager ako noon, malikot pa sa babae, sabi ni Cesar nang magkita sila kinabukasan at usisain agad ni Ira ang tungkol sa nalaman niya mula kay Erich. At si Erich panay ang pakita ng motibo sa akin. Alangan namang hindi ko tukain, gwapong tandang ako at palay siya. Ang yabang, sabi niya, inungusan ito. Ngaling-ngaling batukan niya ito. Minsan may party sa bahay ng isang schoolmate namin. Nalasing ako at yun nga, may nangyari sa amin. Anyway, bakit nga ba natin pinag-uusapan ito? Erich is a liberated Czech. She's always been. Wala na akong pakialam sa kanya kung hindi nga lang niya nagkaroon ng stepsister mo siya. Hindi ko siya nag-usisa pa. Kung sa akin din lang, hindi mo kailangan problemahin si Erich, okay? Tumango na lang siya. Linggo ng umaga, walang pasok si Ira, pahinga rin iyon ng kanyang ina sa ospital. Pagkatapos niyang mag-almusal, pinuntahan niya sa kwarto ang kanyang ina para lang masyak sa nakita. Tahimik itong umiiyak habang nakahulukip-kip sa ibabaw ng kama. Mama, bulalas niya na mabilis na napasugod sa kama. Ano ang nangyari? Pinahid nito ang luhaang mukha. Nag-almusal ka na ba? Tanong nito na medyo malat na tinig. Hindi niya pinansin iyon. Si Erich pa, ma? Tanong niya na galit ang tinig. Inano ka niya? Yumuko ito, maya-maya at muling nag-angat ng mukha at sinalubong ang kanyang mga mata. Kailan kaya niya ako matatanggap bilang asawa ng papa niya? Ma, hindi mo na problema kung ayaw yung kanyang tanggapin. Nandyan na kayo ni Tito Richie at hayan, magkakabibi na po kayo. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit ka umiiyak? Pumasok si Erich kanina dito. Pinasaringan ako, kwarto raw ito ng mama niya at hindi raw pwedeng babuyin kung sinong puta. Imagine, iha, tinatawag niya akong puta. Sumilakbo agad ang galit niya. Sino kaya ang mas puta sa inyong dalawa? Siya ang itong high school pa palang nagpapa-deflower na kay Cesar. Napatingin ito sa kanya. Napailing siya. Ang kapal ng babaeng yun. Asawa ka na ng ama niya. Kaya natural lang itong master bedroom ang akupahan ninyo. Kung hindi ba naman siya gaga, sana sinagot mo ng ganoon, ma.
Ayaw ko nang humaba pa ang usapan kanina, Ira. Ayaw kong lalo kaming magkainitan ni Ertz. Isumbong mo kay Tito Richie mamayang gabi. Huwag mong palampasin ang kawalanghiyaan ng malditang yon, ma. Hindi, Ira. Mabilis natutol nito. Bakit hindi? Mapupos-prostrate na tanong niya. Ayaw ko nang isangkot si Tito Richie mo dito. Pag kinukumpronta niya si Ertz, mag-aaway lang silang mag-ama dahil sa akin. Kung mangyayari iyon, lalong kukulo ang dugo ni Ertz sa akin. So, hahayaan mong kumulo ang dugo niya sa'yo? Ang lagay, ma, hahayaan mo na lang na patuloy kang paring bastusin ng babaeng yan? Hindi man lang niya ikinukonsidera na ang kondisyon mo? Tanging hagulgol ang isinasagot ng kanyang ina, hindi na niya ito iniwan sa kwarto. Pagdating sa oras ng tanghalian, saglit niyang iniwanan ang ina para bumaba at kumuha ng pagkain nito. Paakyat pa lang siya sa hagdan, dala ang tray ng pagkain nito nang marinig niya ang pagsigaw nito. Patakbong itinungo niya ang kwarto at doon ay matagpuan niyang duguan ang bahagi ng kama na inuupuan nito nang may dugo rin ang mga hita nito. Mama! Kamuntik nang makunan ang ina ni Ira, mabuti na lang nasugod niya agad itong sa ospital. Nilipat ina ito sa isang silid nang dumating doon si Tito Richie. Ano ba ang nangyari? Nag-aalangan usisa nito. Nadulas kasi ako sa banyo kaya dinugo ako. Pagsisinungaling ng kanyang ina. Gustong-gusto niyang salubungin ang sinabi ng kanyang ina. Pero nagtimpi na lang siya at bago pa siya makapagsalita ng kung ano-ano, pigil na galit ang lumabas na lang siya sa silid at dire-diretsyong umuwi na. Kailangan na nilang magtuos ni Ertz na abutan niya ito sa kampanting nakaupo sa sala. May iniinom pang pineapple juice. Alam mo ba kung bakit dinugo ang mama? Dahil sa'yo. Dahil sa kawalanghiyaan mo. Usig nito. Tumawa lang ito. Gusto mo bang tantanan ko ang mama mo? Pues, umalis ka na ng bahay na ito at makipag-break ka kay Cesar. What? Tumayo ito. Seryosong-seryoso ang muka. I still love Cesar. Actually, I never stopped loving him. Totoo yata ang kasabihan na first love never dies. Kung makikipaghiwalay ka sa kanya, madali na para sa akin na paibigin siya muli. You are sick. Bulyan niya rito. Tumirik ang mga mata nito. Whatever. Bakit mo ba ipinagsisiksikan ang sarili mo kay Cesar? Alam mo naman, girlfriend niya ako at ilang buwan na lang mula ngayon ay kakasal na kami. Tumawa lang ito. Well, you are going to leave this house and Cesar alone. O gusto mong hanggang sa lumaki ang anak ng mama mo ay miserable pa rin ang buhay nila. Yun ay kung hindi siya tuluyang makunan dahil sa akin. Walang sabi-sabing iniwanan niya ito. Baka hindi siya makapagtimpi at masampal pa niya ang talipandas at maingod-ngod sa sahig. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay mabilis siyang nag-impake. Naguluhan si Yaya Jumi nang tawagin niya ito. Pupunta muna ako sa bahay. Doon muna ako titira pansamantala. Ikaw na lang ang bahala kay Mama, Yaya. Wag na wag mo siyang pababayaan. Kailangan kong umalis dito para hindi lalong mag-init ang ulo ng impaktang Ertz na yun. Nakakaunawang tumango na lang ang matanda. Kinagabihan, pagdating niya sa bahay nila, tinawagan niya si Cesar. Sinabi niya sa kanya na lang sila magkita at mag-usap. Huwag mo muna akong sunduin sa school paggabi, dagdag pa niya. Magpapalamig muna ako, saka na lang tayo mag-usap tungkol dito. 2 araw na lang ang lumipas ay naramdaman ni Ira na ang kalungkutan sa kanyang pag-iisa. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya ba niyang ipagpalit ang sariling kaligayahan niya sa katahimikan ng kanyang ina at kaligtasan at ng kanyang ipinagbubuntis? Nang gabing iyon, papalabas na siya ng gate ng campus nang makita niyang naghihintay sa labas si Cesar. Gustuhin man niyang umiwas at magtago, nakita na siya nito. O di ba sinabi ko na sa iyo noon isang araw na huwag mo na muna akong sunduin dito? Sabi niya. Nagulat ito sa kagaspangan ipinakita niya rito. Bakit ka ba ganyan? Kasi simpleng pakiusap hindi mo na magawa.
Look, may trabaho ka sa restaurant nyo. May iba kang pagtutuunan ng panahon. Hindi ka ba natutuwa sa akin? Na ako mismo ang nagsabi na huwag mo na akong pag-aksaya ng oras? Nasa punito ang noo. Ano ba ang problema, Ira? Ikaw ang problema. Pigil na galit na sambit niya. Ako? Hindi na siya sumagot nang may nakita siyang jeep na pumarada sa gilid para kumuha ng pasahero. Mabilis siyang sumakay roon. Nakita pa niya ang galit sa mukha ni Cesar bago umusad ang sasakyan. Napakagatlabi na lang siya para hindi na napaiyak sa loob ng jeep. I'm sorry, Cesar. Magulo ang isip ko ngayon. Let's sort this out. In the meantime, I hope you'll just let me be. Kontento si Ira sa regular na pagtawag niya sa kanyang ina. Ang sabi nito, hindi na masyadong maldita si Erich dito. Tila umanong araw ito kahit papaano. Ang dinidibdib niya ngayon mula nang huli niyang makausap si Cesar ay hindi na ito nagpakita sa kanya. Nitawag o text ay wala siyang natatanggap mula rito. Nagsisisi siya sa pagpapadala niya sa kanyang emosyon noon nakaraang linggo. Siya ang nagdurusa ngayon. Nagpasya siyang buksan na lang ang TV set at namanood para kahit papaano ay malibang siya. Ilang sandali ay biglang tumunog ang doorbell. Halos mapatalon siya sa kinauupan, expecting si Cesar, pero ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang hindi ito ang napagbuksan niya kundi si Erich. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tinig na tanong niya. Bakit hindi ka pa rin pinapansin ni Cesar? Galit na sabi nito. Last week, pumunta ako sa resto nila. Nagkausap kami, sabi niya. Ayaw mo na raw muna siyang makausap o makausap man lang sa phone. I was expecting ibabaling na niya ang atensyon niya sa akin pero ini-ignore pa rin niya ako. Siniraan mo ako kay Cesar ano? Nagdilim ang paningin niya. Hinablot niya ang kamay nito. Umalis ka na bago pa ako tuluyang mawala ng rason na saktan ka. Kasunod niyon ay ang biglang pagkalabog kung anong bagay sa kusina. Binitiwan niya ang kamay nito. Akmang didiretso siya patungo sa kusina nang biglang lumitaw sa pinto niyon ang dalawang lalaking may suot na itim na bonnet sa mukha at may hawak na baril ang mga ito. Naparalisa siya sa takot. Pinasok ng magnanakaw ang bahay nila. Walang kikilos, sabi ng isang lalaki. Sumama kayo sa amin sa kusina at walang sisigaw kung ayaw niyong pasabugin ko ang bungo niyo. Oh God! Biglang nanginig na bulalas ni Erich. Lumapit sa kusina ang mga lalaki na isa sila sa kanila na pinakaladkad patungo sa kusina. Bumalandra sila nang itulak sila ng mga ito sa sahig. Nagkabanggaan pa ang mga katawan nila Erich. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Nakita niyang maputlang-maputla ito ang mukha. Sa kabila ng sitwasyon ay gusto niyang mapaismid. Nerbyusa ka rin palang mawalang hiya ka. Ngaling-ngaling ibilyab niya sa pagmumukha nito. Hindi natin kailangan ang isa, pare, sabi ng isang lalaki. Patulugin mo na yan o yung may-ari ng bahay ang kailangan natin para ituro kung nasaan ang mga pera at alahas nila. Tumango ang kasama nito bago humarap sa kanila ni Erich. Sino ba ang may-ari ng bahay sa inyong dalawa? Napatingin siya kay Erich. Nagkulay suka ang mukha nito na halos panawan ng ulirat sa takot. Nakita niya ang tahimik na pagmamakaawa sa mga mata nito na tila sinasabing ayaw pa nitong mamatay. Gusto naman niyang umismid. Ang tapang mo sa mga taong walang kasalanan sa iyo. Sobrang nervyosa ka naman pala. Tell Papa I love him, please. Yun ang lumabas sa bibig nito na kinanggulat niya. Napalunok siya na bago makalhuma ang lalaki niya, kinaladkad na ang isang hodlom na si Erich. Tara sa taas, ituro mo sa akin ang pera at alahas. Kapag nasihan ako sa makukuha namin, baka makaligtas ka pa. Nakangising sabi nito, sabay lingon sa kasama. I-dispatcha mo na yan, huwag kang magagawa ng ingay, alam mo na ang gagawin. Saka nito inilayo sa kusina si Erich.
Tahimik na nagdasal si Ira. Kailangan niyang maging i-alerto kung gusto pa niyang mabuhay. Nang lumapit ang lalaki sa lababo para marahil maghanap ng patalim na gagamitin sa kanya, mapilis siyang tumayo at tinadyakan ito sa likod. Anak ng na-off-balance ang lalaki at napitawan ang hawak na baril. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon at mabilis na tinadyakan ito. This time ay sa bayag na niya ito pinuruhan. Umaringking-king ito sa sakit. Narinig iyon ng lalaking may bitbit kay Iris. Peste! Galit na sambit nito. Saka muling hinila ang dalaga pabalik sa kusina. Nasa pinto pa lang ng kusina ang mga ito nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Dahan-dahan na tumba sa sahig ang lalaki. Sapul ito sa baywang. Nang kalabitin ni Ira ang 38 revolver, sadyang nagtago siya sa gilid ng pinto para abangan ang papalapit na lalaki. Mabilis na hinablot niya ang braso ni Erich at hinila ito palabas ng bahay. Bilis, Erich! Baka habulin tayo diri. Nakahinga sila ng maluwag nang nasa labas na sila at natuklasan na may tao nang handang mag-rescue sa kanila. Hindi sa natayanan ni Erich na sarili, makakapit ito sa braso niya bago pa ito tuluyang nawalan ng malay. Nang iuwi ni Ira si Erich sa bahay ng mga ito galing sa presinto, gulat na gulat ang kanyang ina at Tito Richie nang makita ang ayos nila. Sa pagitan ng pag-iyak at nagawang magkwento ni Erich, iniligtas ka ni Ira? Hindi, makapaniwala na tanong sa kanyang ina. Tumangaw si Erich. Kung hindi dahil sa kanya, baka bangkay na ako ngayon, Ira. Maraming salamat sa iyo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Lumapit siya rito para na rin tayong magkapatid, di ba? Humagulgol ito sa balikat niya. Ang sama-sama ko sa inyo. I'm so sorry, Ira. Tita Amalia, patawarin niyo sana ako. Shh! Saway rito ng kanyang ina. Magpahinga ka muna at baka kung mapano ka pa. Mukhang kanina ka pa iyak ng iyak. Ngumiti ito sa kanya, mabuti na lang at may presence of mind ka, anak. Nang kumalma na si Erich, huminga ito ng tawad sa kanilang mag-ina. Patawarin niyo ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa inyo. Promise, mula ngayon ay good girl na talaga ako. Babaway ako, Ira. Pangako, hindi na ako hadlang sa kaligayahan mo. You love Cesar and he loves you too. In fact, so much that it hurts. I will be happy kung matutuloy ang kasal niyo. Totoong happy. Nasihan ang kanyang ina at Tito Richie sa narinig, pero medyo balisa ang damdamin ni Ira ng mga sandaling iyon. Pagkalipas ng ilang oras ay humahangos na dumating si Cesar. Ira, bulalas nito sa bayakap ng mahigpit sa kanya. Galing ako sa inyo kanina, maraming tao, may mga pulis pa. Nalaman ko na nilooban pa pala kayo. God, buti na lang at nakaligtas ka. Yumakap na rin siya rito. Hindi pa ako pwedeng mamatay, kakasalpat ako. Remember? Nagliwanag ang mukha nito, saka mabilis siyang siniil ng alit sa mga labi. May nabago sa entourage ng kasal nila Ira at Cesar. Nadagdagan ang listahan ng mga bridesmaids. Hindi mapahinto nuhod si Ira na sa kabilang na matinding pagtutol ni Papsi ang i-design escort ng additional bridesmaid na si Erich. May guest din na dumating na unexpected but not unwelcome, si Jimbo, na nagpumilit dumalo kahit kakapanganak lang ng asawang sila Arnie. Nang binyagan ang sanggol na babae ni Nong at Ninang sina Mr. and Mrs. Cesar Diana. Wakas! Thank you for listening, guys. Sana guys nagustuhan nyo ang buong kwento. Thank you so much. Love you all, guys.